May tanong sa akin, magandang umaga po. Tanong ko lang po kung dapat pa po bang bayaran pag hinaras na ako. Nakiusap na ako pero hindi po sila mapakiusapan. Salamat po. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ng aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ito po ang katanungan ng napakarami po nating manonood. Dapat pa bang bayaran yung utang sa mga bugok at abusadong online lending apps pag hinaras na po tayo? Dito po sa video natin, aalamin po natin yan. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po, sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang. Dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamaraan ng pautang at maling pamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. Pero bago pala yan, babatiin ko muna yung aking pinsan, si Ate Sonia at saka si Kuya Ferdy. Happy 40th anniversary po sa inyo. Actually, tomorrow po pupunta kami diyan para po masaksihan yung kanilang pong renewal of vows, Napaka-sweet po niyang mag-asawa na yan. Ang wish ko lang po is mas mahaba pa at mas masayang relasyon po. So sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So sabi niyo nga is dapat pa mang bayaran pagka hinaras ka na. Kasi nakikiusap naman kayo, ayaw naman nilang mapakiusapan. Okay, eto po ang katotohanan dyan. Totoo yung sinabi nyo na makikipag-usap kayo, ayaw namang pumayag, di ba? Mga bugok nga di ba? Actually, napakadali lang pong maningil totoo ilang taon ko nung ginagawa? 26 years, more than, At awa naman ng Diyos nakakasingil ho tayo na maayos Di ba? Although yes, there are arguments, hindi ho mawawala yan kasi depende ho sa kausap yan Di po ba? Sabi nga ho ng boss ko, kung meron kang 100 na kliyente, dapat may 101 kang ugali. Kasi iba-iba po yan, hindi naman ng pare-pares na ugali yan. O bakit ho 101? Kasi yung isang ugali para sa'yo, sarili mo yun. Diba? Yung 100 para dun sa sa mga kausap mo na. Iba-iba ho talaga yan. Meron hong mabilis kausap, meron hong talagang makulit, meron hong ayaw talagang makipag-usap. Iba-iba ho yan. Ngayon, ito po yung gusto kong i-impart sa inyo. Kasi po, itong mga bugok at abusadong online lending apps, totoo talaga na hindi marunong makipag-usap yan. Talaga ang gusto lang yan, takutin kayo, walang yaing kayo, iharas kayo. Ngayon, ito po, pagkaho kasi nang hiram tayo, ang responsibilidad kasi natin is dun sa nahiram natin. Okay, let's say nanghiram tayo ng 2,000 pesos. Ang responsibility po natin is nandun sa hiniram natin plus the interest. Okay? Kasi po, definitely may tubo talaga yan dahil nang hiram tayo Okay, unfortunately po, dito sa mga bugok at abusadong online lending apps, sobrang laki ng kinakarga nila. Talagang sobrang taas, Dahil nga po, wala tayong anti-usury law. Kasi yun ang pinaka-importanting batas po, na dapat maibalik. Kasi sinasamantala ngayon yan. Dahil nga, wala hong pumipigil Di po ba? Ang nakalagay lang po sa atin ngayon, usaping sibilyan. Kumbaga, dapat may unawaan yung dalawang tao, yung nagpautang, tsaka yung nangungutang, dapat sila'y may unawaan at may napagkasunduan. Ang mabigat dito sa mga bugok at abusadong online lending apps, asan ho ang kasunduan? Wala. Di po ba? Masyadong deceiving yung kanilang apps. Di ba? Hindi mo kagad makita kung nasaan yung mga terms and conditions nila. Actually, dalawa po yan ganito yan Yung terms and condition po, yung terms and condition para doon sa website. Paano yung siya gagamitin, ganito, etc. etc. Tapos yung isa po is yung terms niyan sa contract. Ang tawag ho dyan, marami kasing dyan, tawag dyan, may loan contract, merong tawag dito, loan agreement, iba-iba po tawag dyan, pero dapat nakasaad doon, yung lahat ng informasyon na patungkol dun sa utang. Baka na-approve, papayag ka ba dun sa na-approve na amount? Kung hindi, tapos transaksyon. Kung pumayag ka, sige, diretso, dapat meron kasunod yun. Itong na-approve sa'yo, sinang-ayunan mo, di ba? Ito ngayon ang interest na idadagdag, ito yung processing fee ibabawas, ito magiging amortization mo,
ito lang ang termino, ito first due date mo, ito magiging penalty. Dapat ganun. Nangyayari sa mga bugo katapusan ng online lending apps, hindi. Hindi siya user-friendly. Diba? Dapat kasi pinakikita kagad na na transparent kagad. Diba? Kasi nangyari nga, masyadong mabilis ang pagpapautang. One ID. Ano makukuha mo sa ID? Diba? O sige, nandun na ako, address, patuloy na, may kakayanan ba magbayad? Diba? Kaya nga ako nakita nyo, ang dami hong napapahiram. Estudyante, walang trabaho, plain housewife. Ano pong kakayanan ng mga yun? Diba? Na makapagbayad. Diba? Masyadong pinadali. Dapat yan, may credit investigation, verification para may evaluation, para mag-gauge mo yung totoong nangyayari dun sa buhay ng tao. Tingnan mo ginagawa niya mga yan. Sisimulan ka sa mababang halaga. Bakit? Kasi po, hindi nagki-credit investigate. Diba? Kasi pag nag-credit investigate ka, malalaman mo lahat yan. Makikita mo lahat yung history niya. Diba? Malalaman mo kung marami pa bang utang sa ganito yan. Diba? Malalaman mo kung magkano pa natin. Ay, naku po. Diba? Hindi ka gaya nitong mga bugo katapusan noon, nang huhula lang. Magbibigay mo na 1,000 pesos, di-disburse 500. Diba? Biruin nyo po, sa halagang 500 pesos, tapos hindi ka in-explainan na kung ano yung responsibilidad mo o yung utang mo, bigla ka na lang haharasin. Diba? So, syempre, ikaw ngayon, bakit ako hinaharas nito? Wala naman ako naintindihan doon sa nila, sa kondisyon nila. O, diba? Maiinis ka na ngayon. Diba? Kasi hinaras ka na ayaw mo na siya ngayon bayaran. Hindi ho ganun. Okay? Ang responsibilidad po kasi natin doon sa perang nahiram natin. Ngayon, kung kayo po'y hinaras at winalang yan, yung mga bugo katabusadong ahente ng online lending apps, i-complain nyo po. Okay? May mga ahensya po tayo ng gobyerno na po pwede nyo pong puntahan. Ito lamang po sasabihin ko sa inyo, dapat talaga yan paglaanan nyo ng oras. Okay? Puntahan nyo po yung kanilang mga ahensya. Meron naman po sa Pasay, may one-stop shop na po dyan. Andiyan po SEC, NPC, PAOK, PNP, NBI. Pagpunta nyo po doon, nandun po silang lahat. Okay? Dalhin nyo lamang po yung proof ninyo na kayo po'y winalang niya nitong mga ahente ng mga bugo katabusadong online lending apps. Okay po? Hindi ho kasi po pwede yan na babaliwalain nyo lang, isasantabi nyo lang. Wawalang yain ulit kayo niyan. Okay po? So, i-complain nyo. Kasi po yan, pagka kinumplain nyo yan, dyan pa lang po papasok yung mag-a-assess sila. Dapat ba nating raidin to? Ganyan. Pag nagkaroon po ng probable cause kasi yan, ayan, maghahain sila ng para mabigyan sila ng warrant. Para pagka na-raid po yan, dadampot, ikukulong, sasampahan ng kaso. Kailangan doon po puntahan nyo rin, makisampahan nyo ng kaso. Hindi po pwede puro complain lang. Sampahan nyo ng kaso. Napakarami na pong raid na nangyari. Nakita nyo, yung iba ho nakalabas. Kasi wala hong nagpunta para magsampa ng kaso. Hindi ho natatapos sa raid yun eh. Okay, kailangan po yan tuloy-tuloy. Pagka yan, na-raid, diba, nag-complain kayo, na-raid, susunod po nyo, sasampahan ng kaso, puntahan nyo po. Para matuluyan. Di po ba? Kasi may criminal liability sila definitely. Diba, yung pang-aabuso sa inyo, yung cyber libel. No, kasi pag napatunayan po sa korte yun, ay bukod ho sa kulong, babayaran pa ho kayo niya mga yan. Kaya lang, kailangan nyo po talagang paglaanan ng panahon at saka ng oras. Hindi po pwede na iaasa nyo sa iba. Di po ba? Balik po tayo. So, kailangan nyo talaga yung bayaran. Kasi nga, ulitin ko, yung obligasyon natin is dun sa utang. Kung merong harassment na nangyayari o mataas ang interest, i-complain nyo yun dun sa mga ahensya. Hayaan nyo pong maproseso ng maayos. Okay? Meron tayong batas na dyan, na nakakasako po dyan. Pero dun po sa obligasyon natin sa utang, ay kailangan natin to pa rin yun. Ang bitter truth po niya, hindi matatapos yan. Kasi po, tingnan nyo ha, kung yung nahiraman nyo po is rehistrado, meaning incorporated sa SEC, kung meron secondary license yan sa SEC, at yan ay kasama sa recorded online lending platforms, ibig sabihin, legitimate yan. Definitely yan, nagre-report yan, or nagsasubmit sa sa CIC yan. So, ang pangalan nyo po, sira. Di po ba? Paano kung dumating po yung panahon na mangailangan po kayo ng malaking halagang pera o ng pera,
no, para gamitin nyo sa negosyo o gagamitin nyo po sa emergency, di ba? Paano kayo ma-approvean ngayon ng mga legitimate na lending, financing at bangko? Kung makikitaan po kayo ng ganun. Eh, yun po ang purpose ng CIC. Di po ba? Para mapadali po yung kanilang pag-i-evaluate. Eh, nangyayari kasi dito sa mga bugo katabusadong online lending apps, wala hong ganun. Walang proper evaluation. Talagang puro shortcut. Pero yung one ID alone, anong makukuha mo sa ID? Sige nga. Oh. Paano mo malalaman na isang tao may kapasidad magbayad? Kaya nga ho tayo may 5 C's of credit. Character, capacity, condition, capital, and collateral. Tanggalin na ho natin yung capital tsaka collateral. Pangmalakihan kasi yan. Kotse, bahay yan, lupa. Okay. Character, capacity, and condition. Oh. Yung kapasidad nyo, paano malalaman ng mga bugo katabusadong online lending apps kung ID lamang po ang ipipresent? Sige nga po. Di po ba? Tsaka dapat to, unang-una, bago kayo manghiram, i-assess po muna natin sarili natin. May kakayanan ba talaga tayong bayaran? Tingnan nyo po walang trabaho, estudyante, tsaka po housewife. Nakakapanghiram dyan sa mga yan. Ano po ang pambabayad nila? Di po ba? Kaya nababaon sila eh. Di ba? Mangyayari, matapal system, di po ba? I-assess po muna sarili natin kung kaya ba natin yung responsibilidad. Hindi ho, porkit nag-pop yan sa natin, sa wall natin, o sa social media natin, hihiraman na natin kasi kailangan natin ng pera. Di po ba? I fully understand po. Nangangailangan po tayo ng pera lahat. Pero, may kapalit kasi yun eh. Pag nangailangan tayo ng pera at may nagpahiram sa atin, kailangan natin siyang bayaran. And may interest yun. May kalakip na interest din yun. Di po ba? So, yan eh, it's a matter of assessing yung sarili muna natin. And, one more thing, yung importante is, kailangan magbasa tayo. Nandun naman lahat eh. Diba? May mga comments doon, may mga ratings dyan. Or kung gusto nyo, manood ho tayo ng mga kakilala ko po ng mga Ola reviewers. Sila Ate Red, sila Pat Quinto, sila Kajani, tsaka sila Mami Yam. Yan po. Talagang sila ginagamit yung pangalan nila, sila nang hihiram. Experience nila yun. So meaning, legitimate yung inaano sa inyo, binibigay sa inyong content. Di po ba? Hindi lang basta content lang. Sila ho talaga ginagawang ginipig ang sarili. Sila nangungutang. Talagang kumbaga, isinaalang-alang yung kanilang pangalan, para po at least maibigay po sa taong bayan o sa kanilang mga subscribers at manonood yung po kanilang true experience. Okay? So, ganun po gawin nyo. Magbasa kayo ng reviews, comments, at manood tayo ng mga gumagawa po ng mga Ola reviews. Doon tayo sa mga legitimate, definitely. Di po ba? So, yun po, talagang kailangan natin siyang bayaran. Ngayon, kung meron tayong naranasan na harassment, mataas ang interest rate, that's the time, punta kayo. Complain nyo. Di po ba? Hindi po pwede kasi na sasabihin natin, naku, laki-laki ng interest yan, hindi ko babayaran. Hindi ho ganun. It doesn't work that way. Kasi magiging record nyo yan eh. Especially kung kung submitting entity yan. Di po ba? Tapos isa pa. Sabi tayo, sana magsara na yung mga yan, Eh dapat tayo sa atin mismo manggaling. Wag mo natin tangkiligin. Di ba? Para magsara yung mga yan. Kasi paano magsasara yung mga yan kung tayo nangungutang, di po ba? Binibigyan kasi natin sila ng negosyo eh. Wag ho natin silang hiraman. Matitigil yung mga bugok na yan. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsupport at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo. Napakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.